Kanang na mabasa sa Exodo Kapitulo 12 katubang kasaulugan sa katubang paghawa nila gikan sa kanang kaulipnan dito sa Ehipto. Na nagingon ang atong Ginoong Jesucristo nga Moses karong gabi una ingna katawhan nga mag-ihaw sila og karniro unya ang dugo ipahid sa pirtahan sa haligi ug sa atop. Unya ang nawas aslon kanon dayon inang pagagabi. Kung ang usa ka hayop dili mahurot sa usa ka pamilya kay gamay ra tabangan sa pikas nga pamilya. Bugton gyud niya nang gabi una. O pagkagabi niabot ang anghel sa kamatay aron nga mususi sa mga balay kung aduna bay dugo nga gipahid sa pirtahan. No kadtong nagkaon og karniro niadtong gabi una nga giasal o gilitsyon. Mao nga pagkaabot gyud sa kagabion maguna ang Ginoo ug ang anghel sa kamatay magsunod ug ang makit-an nga way dugo walay pahid sa dugo ang pirtahan pagapakyon. Unya katura bang dugo ang gipurma gito cross kay matod sa instruction sa Ginoo haligi man sa pirtahan paglisan sa dugo o sa balabag. Nasato pa, haligi o balabag, cross na siya. Munang nasa Exodo 12, katubang paghawa nila gikan sa kaulipnan sa Egypt na ng gabi. So kato, moto ang panahon nga milabyan sa anghel sa kamatay ug labyan sila tungod kay dunay dugo nga patik dito sa pirtahan ni maong balay. So kadto gisaulog to sa mga Hudiyo. Mao kadto ang Pasko sa mga Hudiyo. Sa English Passover. So ila tong labyan, mao tong paglabay sa Ginoo o paglabay pod sa anghel sa kamatay. So di ay ang pulong Pasko nagpasabot og paglabay, pagtabok o paglabang. So mao po na nga sa Pasko sa mga Kristiyano mao pod ang pagtabok sa Dios gikan sa langit mianhi sa yuta. So ang atong Christmas or Pasko sa Kristiyano mao ang pagkatao sa Ginoo. Meaning mao ang iyang pag-anhi sa kalibutan gikan sa langit. So klaro ang Pasko nagkahulugan og pagtabok nga ang Dios gikan sa langit mitabok paingon sa yuta aron pagluwas nato. So mao ning Christian nga Pasko. No, mao nang Pasko. Na doon na may duha naman ka Pasko ang nilabay sa Kristiyano. Kaya ang Ginoo na tao niya gipatay aron pagluwas nato, gilubong siya kay namatay apan nabuhi. So ang iyang pagtabo gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi gitawag putog Pasko sa pagkabanhaw. So duha na ka Pasko. Paaboton nun katong Pasko sa ikaduhang pagbalik isgutan man na sa tuig suon gani ang unang mamulong. Okay? So mo nang gitawag og White Christmas. Kuan man tani ana, kanta man ta nga I'm dreaming of a white Christmas. So White Christmas mao nang kanang ikaduhang pagbalik sa Ginoo. Dreaming gani but pasabot gipaabot pa, gidanggo pa nato kay wa man ta masayod niya ana kung kano sa mabot. So balik ta, ang pulong Pasko na sa Biblia. In English Passover. Sa Bisaya, sa atong version sa Biblia, common nga version, gitawag sa pagsaylo. Pangilin sa pagsaylo. So kanang pagsaylo, Paskwa o gikatsila Pasko. So ang pulong katsila Pasko, gikan sa Greek word Paskwa, English Passover. O niya pagsaylos Bisaya. Ana, kadtong nag-ingon nga wa sa Biblia ang pulong Pasko, niya nakabasa siya pagsaylo ay mao na. Wala nila masabti. Wala masabti pag-ayo. Okay. Nunya, kaya na kailangan naman doon ang Pasko. Hingon sila, Brad, ganun sa ulugon man na, wa man mabasa sa Biblia. Na nag-ingon ang Ginoo nga, kinahanglan magsaulog ang Pasko. Kana, dili mabasa litra por litra nga kinahanglan gyud sa ulugon. Apan ang usa ka maayong sulugon, buot gyud magpalipay sa atong agalon. Mao na nga bisan wa siya nagingon nga sa uluga ang akong pagkatao, ato ning sa ulugon aron malipay siya nga atong agalon. Kay magsaulog man ganita sa atong kaugalingong birthday, ang Ginoo pagkahangon ng pagkatao dili na to handumon.
Muna nga naagid tay pagsaulog niya na. O kini mabasa nga naay pagsaulog sa Pasko, mabasa sa libro sa tradisyon, sa atong tradisyon. Kay tradisyon man unwritten siya. Kunya gi-practice ni panahon pa sa mga apostoles. Gitawag ni sig apostolic tradisyon. Wala nga na anas Biblia nga nataong Ginoo. Pero wa gingon ito sa ulugan ninyo. Pero gisaulog na to ni aron atong pagpalipay sa Ginoo nga nagpakatao. Naman sa Pilipos kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod sa 5 nga puna ang iyong kasing-kasing unahuna sa tanang butang hamili ug maayo. Tanan bisag unsa nga maayo puna ang inyong kasing-kasing sa tanang buhat nga maayo. Unya kining magsaulog datag pagkatao sa Ginoo di na ni maayo. Kini mo'y pinakamaayo kay ang iyang pag-anhi atong gisugat, atong gipasalamatan ug atong sa giday gihimaya tungod kay niya siya sa atong kalibutan aron luwason ta kaniya sa kalibutan. Okay? So wala na di gyud. Ginahanglan gyud sa ulogon ang atong Pasko. Nya kining Pasko kay mao man pagtabok di ay ang Ginoo ni tabok niya sa langit tungod yuta. Dabi kay ato man gi-translate og Christmas. Christmas. Now, kung imo siyang pakuhaan o kahulugan, ang Pasko, muna ito kung ingon ganiha, pagtabok. Pero kaya ganun, gingalan mag Christmas. Tungod kay si Kristo, na nitabok, anaa sa Santos nga Misa. So sa matag Misa, atong gisaulog ang Christmas. Di ba? So kung balikon, sa unang panahon, katubang mga Israelita dito sa Ehipto na kaon sila sa karnero nga ilang giihaw unang pagkagabi. Kundi ang dugo ilang gipahit sa pirtahan. Mga igsoon, kato mao ang prefiguration sa Santos nga Eucharistia. Nga mao nga ang dugo ug ang unod sa atong Ginoo atong gikaon. Sumara nga katong nagkaon sa unod sa Ginoo, sa unod sa karniro, netong gabiuna, panahon sa mga Israelita dito sa Ehipto, gilabyan sa kamatay. Dinhipot sa bagong tugon, kita nga nagkakaon sa lawas sa Ginoo, labyan pod sa kamatay. Muna nga ningon si Kristo sa Juan kapitulo 11 bersikulo 25, nga ang tanan nga nagtuo kanako, bisan tuod mamatay, apan mabuhi. Ulam din. Muna nga kiyong kita, magkakaon nining unod dugo sa atong Ginoo. Kita makabatunog ginibuhing way katapusan. O kining unod dugo sa Ginoo, ato lamang kining madawat. Magkaon panahon sa Santos nga Misa. Mao na nga ang Christmas nagpasabot si Kristo nga naa sa Santos nga Misa. Christ in the Mass. Wala nga dili maayo nga ang usa ka Kristiyano nagsigig pamasko unya dili mosimba. Kung magsigig tagkanta sa pagkatao sa Ginoo, hinahanglan pud ta mo simba. Kay diha sa simba madawat nato si Kristo. Okay? Mariya, narabadayon na sa ato ang kinibang pagka alas 12 ang pagka midnight mass. Mag-andam gyud tag mga pagkaon sa atong balay. Tungod kay moingon ta nga Noche Buena. Noche Buena. Na unsa ni Noche Buena? Noche night. Buena good. Night good. Niya ang sa greetings ani sa Espanyol, Buena noches or good night. Dabi kay gibali man nato. Buenas noches. Di mo man to Noche Buena. Gibaylo na to tungod kay naa say kahulugan. So ang kahulugan niya na sa gitawag traditional meaning secret meal. Balaang pagpangaon. So kung buenas noches sa kankat sila maayong gabi. Gibali na to Noche Buena na kahulugan og sa traditional meaning secret meal. Balaang pagpangaon. Now, unsa may balaang pagpangaon? Ang pagkaon sa balaan nga lawas o dugo sa atong Ginoo. Busa ang tinuod nga magsaulog or mag-celebrate mag-Noche Buena kinahanglan mo apil sa Santos nga Misa kay mao man to ang balaang pagpangaon
kay ang balaan nga Dios nagpagkatao og nahimo natong kalanon. Busa mao nang Noche Buena pagbala ang pagpangaon. Unahon nato paggaon yan ang gahion na ang lawas ug dugos tong Ginoo. Unya dito dayon sa tong giandam nga pagkaon. So ana, pero kung dito tas lamisa, wa mo agig misa, dili na mao ang tinuod ng Noche Buena. Busa kini nindot kaayo nga atong pamalandong nagsuon. Unya ganiha napamatudan nato nga naa ang pulong Pasko sa Biblia. No? Gikan sa word nga Pasko. Karon dinhi ta sa controversial pud nga isyu. Ang mga kaigsoon na tong dili Katoliko, dili mo tuo nga December 25 na taong Ginoo. Dili daw December 25. Unya gamit sila niining atong kalendaryo, magitawag atuam gina kay Gregorian calendar man. Unya kana si Pope Gregory, Santo Papa man sa Katoliko. Unya mo na nga ang Biblia ang kalendaryo nga gibuhat ginganlan og Gregorian calendar. Ug mao ni gigamit sa tibok Pilipinas ug sa tanang nasod. Kung mag-ihap sila sa civil nga kanabang secular calendar sa gobyerno nga pag-ihap sa panahon, mugamit sila sa Gregorian calendar. Kung mugadto sila sa ilahang celebration or sa ilang religious nga activity, mugamit sila sa ilahang sacred calendar. Dili ang civil calendar nga atong gigamit nila nga gikan sa Gregorian calendar. Karon, supak-supak sila nga wadili kuno December 25, unya ni gamit sila sa atong kalendaryo. Tanawa kay ng kalendaryo bisan unsang printa sa kalendaryo nga Gregorian calendar. Di ba ang December 25 Christmas Day, Pasko. Ninyo sila nga wala mabasa. Kunya di sila mo tuo, pero ang kalendaryo nga ilang gigamit kung basahon ang December 25 Pasko man. Mo na matingatan ni mga kaigsoon na nato. Supak-supak ba? Ya, di kuno December 25. Unya naa sa kalendaryo babasa. Ningon na sila. Brad dabay nabas Biblia December 25. Maayo masabtan pagayo nga ang kalendaryo ulahin ang namugna ang Gregorian calendar kaysa pagkataos Ginoo. Ang ilang gigamit sa unang kalendaryo gitawag siya og Jewish calendar. So ato ning kwentahon ihapon na to para masabtan na to nga mutakdo bagyod sa Pasko sa December 25 ang Pasko. Muni diha sa Levitico versikulo 23 Kapitulo 23, versikulo 33, nagaingon dito ang Ginoo, nag-instruction nito kang Moses. Nga Moses, ingna ang katawhan. Ingna ang katawhan, nga karong magsaulog sa piyesta sa balong-balong. Aron nga, himuon na timaan sa iyang katawhan. Himuon kining mong pista sa ikapitong bulan sa ilang kalendaryo sa Hudiyo. Ug sugdan kini sa ika-15 kaadlaw sa ikapitong bulan. Unya, mulungtad og 8 kaadlaw ang maong kasaulugan. Ang 7 kaadlaw mag-insinso, ug ang ikawalo maong balaang panagtigong. Busa 8 kaadlaw ang himuon nga kinibang kasaulugan. Okay. So kay ika-15 man kaadlaw magsugod sa ika-7 bulan sa kalendaryo sa mga Hudyo. Kanang bulana sumala sa Jewish calendar gitawag sa Tisri. So kanang Tisri kung atong itakdo sa kalendaryo nato September na siya mahaom. So sa tupa katong ikapitong bulan ika-15 kaadlaw sa ipitsa 15 sugdan unya ikapitong bulan September na ito 15 sa atong kalendaryo. Unya pito kaadlaw nga insinso, kawalo kadlaw, balang panagtigong or culmination. So mag-ihap ta. This 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So mahuman siya sa pizza 22. Karon, sa versikulo 23 sa Lucas Kapitulo 1, nagaingon, ang gihimo ni Zacarias katong amahan ni San Juan magbubunyag. Moto gihimo niya nga pag-insinso. Sa Luke chapter 1 verse 23 nagaingon, human tapos sa iyahang turno sa pag-alagad sa templo, miuli siya
Sumipauli di ay si San Zacarias sa pizza 23. Kay nahuman man siya sa ulog sa pizza 22 sa tibok adlaw. So niuli siya sa pizza 23. Naapod sa Lucas 1:23. Sa pagka-versikulo 24 nagaingon, wala madugay nagburos dayon si Elizabeth. So, nahuman ang insinso, nahuman na sa ulo 22, may uli din sa 23, naburos dayon pagka 24 si Elizabeth. Kaya wa man madugay, gikan sa pag-uli. Ay, nadugaya. Ni uli 23, 24 buros dayon si Santa Isabel. Kaya kung dugayon na ito, kayo mabiblia, pag uli niya, uwa madugay na buros dayon. So, ni uli siya, pizza 23 man. Kaya nahuman sa ulog, pizza 22 sa Septembre. So, tisri na sa Hudiyo ha. Suro sa ato at September na. Karon, 24 na buros dayon si Elizabeth. Sa verse 26, sa Luke chapter 1, verse 26, nagaingon, human milabay ang unom kabulan sa pagsabak ni Elizabeth, si Anghel Gabriel, miadto dayon sa Nazaret. Kay may mensahe siya sa batanong dalaga nga mao si Maria. So meaning, unom kabulan gikan sa pag buros ni Santa Isabel or Elizabeth, miadto si Birhen, iadtuan si Birhen Maria ni San Gabriel. So maghihapta September 24 ug unom kabulan kay mao man ang pagkaburos ni Santa Maria pod si mala sa Biblia. Unom kabulan gikan sa pagsabak ni Elizabeth. Ihapta September, October, November, December, January, February, March. So March 24, may bisita ang anghel ngadto kang Birhen Maria. O kato sumala sa tradisyon, 24 siya sa gabi. Alas 6. Mao na nga naatay gitawag og Angelus. Mao nang panahon nga si Anghel Gabriel ni pakita kang Birhen Maria sa pag-announce, pagpahibaw nga siya manamkon. Mao nang natay Angelus nga prayer. Sumala sa liturgical calendar, ang pizza 24 nga musalot na ang adlaw 25 na sa atong liturgical calendar. Sumala nga ang piyesta or pagsaulog na to sa Annunciation March 25. Pero kung basihan na to ang secular nga pag-ihap, 24 siya sa hapon. Secular na nga pag-ihap sa kalendaryo. Pero sa liturgical nga ihap sa kalendaryo, 25 na siya. So, meaning, 24 sa gabi, sa Marso, naburos si Elizabeth, ay si Santa Maria. Karon, itong ihapon, siyang kabuan. Marso, April, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, September, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, 24 sa gabi, na tao si Kristo. Di ba naas Biblia? Sumala sa kalendaryo sa mga Hudyo, nga atong gitakdo sa kalendaryo nga hinimo ni Santo Papa Gregorio pero atong gigamit ron. So makwenta gyud nga naa gyud tunong gyud sa December 25 ang pagkatao sa Ginoo kun atong ihapon. Pero balikon ako, wala pang kalendaryo nga naay markang Disyembre na tao ng Ginoo. Pero kay naa naman ta ang kalendaryo ha, ito na magigamit ato lang gi kwenta base sa kalendaryo sa mga Hudyo ug kana tukma sa December 25 sa ulog na ito nga birthday. Sumalagi na kay 24 mas gabi nga taong Ginoo, unya basta gabi na sumala sa kalendaryo, liturgical calendar, ang ihap basta 24 nas gabi, 25 na gyud ang ihap ni ana, ang kwenta. Kay nagsugod ang pag-usab sa pizza, sumala sa liturgical ng kalendar, pagsahop man sa adlaw. Busa na tawo ang Ginoo 24 sa gabi, sumala sa Lucas kapitulo 2 bersikulo 11. Naigo ng anghel, paglipay ka mo, kay karong gabi una, na tao ang atong manunubos. Muna nga, 24 December, niya, kay pag-ihap sa simbahan na 25 naman, munang 25 yun ang birthday sa atong Ginoo. So mga igsoon, mo kato akong pagpadayag, bahin sa pagtulunan nga akong gipaabot karon kaninyo, aron nga di ta madaaning lipat-lipat, basta mapinalangga nga, bisag naa na gyud nya mura pag-uwak nga pagwa bisag naa wa gihapon wa pero naa di ay aron lang malipat pud ang atong mga katolikong inosente basin mo sunod sa ila adi na mo tuog bensing Pasko pero mamasko paghihapon so inabanta mamalandong tanini mga igsoon so nabay pangutana diha nga maura to kutob sa akong
pagpambit. Dan salamat mayong hapon natong tanan. Daghang salamat Brad Ferdinand sa imong pagpambit bahin sa calculation nga mo arrive sa December 25 ang atong Ginoong Kristo nga natawo. So kung imong basahon letra por letra diya sa Sagrada Escritura, di ka kabasahon December 25, no? Pero by tradition and calculation nga gibase sa atong simbahan o base sa proklamasyon sa atong Church Fathers, ilabi na sa atong Santo Papa, so naa di ay, no? O atong tawagon mga kaigsunan ang laing nga speaker karong hapuna, no? Gikan sa Taguluan chapter, walay lain ang atong Pangulo, si Brad Michael Marquez sa iyang tema, sa iyang pagpaambit mga kaigsunan. Brother, may ngapon. Salamat kayo. Sa dili pa ako magtapik, tuguti sa ko ninyo ug mangayo ako og katawuran dinhi sa Cagayan, labi na gyud dinhi unsa ning lugar ni Brad? Gaston Park. Una sa tanan, may ngapon kang mayor oy, uban sa iyang vice mayor, uban sa iyang mga kaabag dinhi. Og nagbantay sa peace and order mao kining kapulisan nga nagbantay nga walay kagubot uban sa mga igsoon nakong katawan dinhi sa tubangan namo sa among pagwali og may hapon kanatong tanan. Ako si Brad Michael Marquez, taga Taguluan. Ang among gibuhat karon dinhi ani nga puna pagpaambit sa pulong sa Ginoo, labi na gyud sa mga doktrina nga wala nato masabti, Katoliko o mga Protestante. Muni among ipaibalo karon na puna ang akong kauban kagabalingasag chapter nga si CFD Tagulan chapter o Cagayan chapter nag-join mi ani nga puna karon mga igsoon. Busa mga igsoon, nasabtan ba ninyo gabit kanina ang pagpaambit sa akong igsoon nga si Kristo nagpakatao. Unsa may ang pag-anis kalibutan, daghan iyang misyon aron atong sundon sa maayo. Labi na gyud ang akong topic karon, ang pagkapare. Ngano na ay pare? Kay ang Ginoo pangulong pare. Hebreo 3:1. Pangulong pare o apostol pa gyud. So naay pare nato. Di nato malalis nga naa gitay pare. Kay nagtukod man atong Ginoo sa tibuok kanasuran sa iyang kaparian, pinanayag 5 Gs. O dito sa daang tugon, naasay mabasa nato sa Exodus 6:19. Unsa may rason mga igsuon ko ni Kristo nga dito kita magpakisayod sa pare. Kay ang pare giduyugan o giordinahan og nagsulob sa balaan biste, ingon siya nga pare. Dili tiyaw ang pagkapare sa atong pare. Daghan nagbasa sa Biblia nga wala sabta, mao'y rason nga daghan na nag-angkon nga nagtukod di ay ang Ginoo sa kaparian. Muna nagdagan na kay nagwali sa maayong balita kung dili gituid day para sa maayong pangita. Dili pagpangilabot, ang reality lang ang tinuod. Mao na mga igsuon ko ni Kristo, itang tanan atong sabto ng atong pagbasa sa Biblia. Kaya ang Biblia o ang pagbasa wa masayop, pero ang pagsabot maoy nasayop. Mao ka na tinuod mga igsuon ko ni Kristo. Kaya atong mga sala ginagmay o kung sa badya dito nato ikumpisal sa atong pare. Dili sa pastor, sa pare, sa Katoliko. Santiago 5:16. Mao kanay rason mga igsoon ko ni Kristo nga kanang daghan mga atong mga igsoon nga wala masabti nila o kunsa ang mga doktrina nga ilang pagkatuison. Mao na kitang mga Katoliko, tunan nato aron maayo ang atong pagtubag sa atong mga igsoon nga mga lakaw-lakaw nga pagtulis sa kamatuoran sa Katoliko. Kubiyaan naman dayon ang Katoliko. Dito kita magpakisayod sa kabubuton sa Dios, Malakias 2:7 sa pare. Dili sa pastor.
Mo'y rason mga igsuon ko. Kaya ang mga pare gyud balaan gyud. Daggan angkon nga ngano ang pare tao raman. Unsay tao? Tao ra pero gitagang authority sa atong Ginoo. Nga dito kita magpakisayod sa kabubuton sa Dios. Dili sa pastor. Kay daggan kayo atong mga Katoliko nga wow sa atong mga doktrina. Mao'y rason, kabiyaan nato ang atong tinuod nga tinuan mao ang Katoliko. Kay muadto ta dito dayon sa laing pagtuo. Kay miingon dayon ang ipagong sa Katoliko nga walay reliyon nga makaluwas. Simba ko. Say way reliyon nga makaluwas. Walay reliyon nga makaluwas basta tinukod ni pastor. Pero ang tinukod sa Dios ni kaluwas, simba ko. Ayaw kamong anak mga igsuon ko. Ayaw niyo liloka ang mga Katoliko na wala magtuon. Kaya ang mga Katoliko karon ani nga puna karon among gipaambit ang angay natong sundon. Labi na gyud sa atong mga doktrina kay kung naay musangyaw nga atong mga igsuon atong matubag sa tinarong. Puyan lang nato ang atong pagkamaubsanon kanunay. Kay dagkan kayo gataki sa atong mga Katoliko ug sa pare nga muni muna. Pero sige lang kay bulan ang taong giabi-abi o unsa bay ang gabuhaton kay iya sa Dios. San Mateo 5:11-12. Kita mabalaka nga miingon ta kanang tawana mo na makasala ayaw. Ayaw paghukom kay ang Ginoo ra dito nato ikupit sa lain sa pare ang atong mga sala. Mao'y rason nga naay pare sa Katoliko. Giataki bitaw ko dito sa taguluan ang ingon siya ang pare makasasala. Walay problema kay Taura, nobody is perfect kay Taura na. Pero ang pangutana, ang sala sa pare, kinsa may makapasaylo? Ako sa basa brad paliyog Malakias 3:5-8. Ang Dios ra. Pero ang pastor kung makasala, pangutana, mapasaylo ba na ba'y mabasa? Kinsa mo patag sa ilang pagkasayloan sa ilang mga sala? Wala. Pare nato sa atong respeton ang atong pare mga igsoon ko ni Kristo dinhi sa among pagwali ani nga puna karon sama ani karong naim santos nga misa aning orasa kinsa ba nay nagatag og santos nga misa di ba atong pare mo kana sabto nato dinis Gaston Park kani akong mga igsoong katawan makutantante og mga Katoliko ba atong una-unaon pag-ayo ang among pagbarog ani nga puna karon. Kaya wala mi mag-istorya binuang kundi tinuod ang among istorya. Nara ninyo kung inyo bang tuison ang kamaturan. Munang importante nato nga masabtan nato ang among gisulti karon hapuna. Kay dili sayon kay kani among taas tao ra man lagi ta. Nara ninyo og dili mo mutuo. Basta gituman na namo ang among taas nga pagpasabot sangay natong sundon labi na gyud sa atong mga doktrina sa mga Katoliko. Mao'y rason mga igsuon ko ni Kristo aning kapunon karon nga kanunay atong puy-an gyud ang atong pagkamaubsanon kay paubson sa Dios ang may patason luwason niya ang mapaubsanon. Aman ta karon ana dili kita magpaubos kay na atong kaluwasan. Kay kung magpataas kita mao na nagpaibabaw ang atong garbo. Kay mao ang inungdan ang garbo nato mo'y makapildi sa atong kaluwasan. Kay dili naman ta magpatuo kay gipasa naman imong garbo nga dili imo madaog mo'y rason nga ang imong pagkapildi diya ka nagpakasala. Pero naamatay tanan mga garbo pero parang igo ra nato nga madaog. Kanang magpaminaw punta sa tao nga nag-istorya ka nato. Dawato nato. Kay para kani sa ako karon nagwali ko ani nga puna bisag wala karon kauban ako mga igsoong Katoliko kung unsa inyong kalag sa mga atong pagtuo dool mo dinhi ug unsa kay among tubagon ug among pasabot og tarong kay naa sa ako nga wala sa inyo naapod sa inyo nga wala sa ako mo'y rason sa among pagbarog pero di lang ta magtudlo sa dautan kung dili ang iya sa Ginoo mo kanay rason mga igsoong ko ni Kristo ang pagkapare kanunay na ipasabot
Dili kaingon kay ang pare walay bili. Ayaw. Kay kitang tanan gitagaan og katungod ang pare gyud sa Ginoo. Balikon ko pag-ingon, ang Ginoo pangulong pare gani. Mao kana kanunay ang akong kay pambit ni pagbalik-balik. Kaya ang pagbalik-balik basta kay maayo lang ug masabtan. Ang importante nga masabtan og ang naminaw kakasabot. Dili kaingon nga atake dito, atake dinhi, dili atong ipasabot. Labi na gid kanamo mga CFD. Kay daghan kay madunggan namo ang mga CFD kano palaway. Kasi palaway gitubag lang inyong mga allegation. Ang inyong pagtuis sa kamatuoran. Mo kanay rason nga naay CFD. CFD is provider solusyon. Dili kay ingon solusyonan nato. Dili kay magikaw kay di ka mo to. Magpadala ka sa imong garbo tanan. Depression, emotion, physical tanan dili na mao. Kay mo nang makapildi sa imo. Kung dili usa-usa nato ang solusyon. Kay masolusyonan gani nato ang mga tanan tuyo tumo kayuan ang atong relasyon sa Ginoo perting maayo labi na gyud sa atong igsuong katawan nga niya dinhi karon sa Gaston Park nga naminaw sa pulong sa Ginoo. Mao kana mga igsuong ko ni Kristo sa gagmay namong pagpaambit hinaot unta nga nasabtan ninyo kay daghan pa man ang moistorya sa akong mga kauban nagkalain-lain ang among tema sa pagpasabot sa angay natong sundon labi na gyud sa atong mga doktrina ani nga puna karon nga among ipasabot. Palikon ko pagingon nga karon mga tao dinhi sa Gaston Park nga naminaw daghan ing salamat sa inyong pagpaminaw uban sa akong mga kauban nga naa dinhi karon. Balikon ko daghan kayong salamat o advance Merry Christmas. Thank you. Daghang salamat Brad Michael sa imong pagpambit bahin sa pare no. So kitang katawhan ay labi na gayud diha sa atong simbahang Katoliko nga kapariang sa simbahang Katoliko mo kay otorisado no nga gitagaan gayud og katungod diha sa atong Ginoo. Now sa dili ta mo padayon mga kaigsuonan sa sunod nga tema ato sa paminawon ang intermission number nga din ihatag sa atong kauban sa San Antonio chapter. Okay. Katatag ninyo. 1 minute na ni, mabura ni. Micus. Biga. Ikaw na malipayo, ikalimutan mo siya, nakalimutan sa pahigayin. Samtang ang kasabi, wag mo pa matagamtang, nakalimutan o ikalipay, ikaw na patuloy. Bisyo kahulayan ang talunay mong iatubang sa mga dusa sa kagabiyon. Ikaw pinalumpan. Puno sa kinabuhi, minabot na wala damhan. Ang iyong kalaman, napuno sa kabalisa. Ikanang higayuna, ikaw na hinumdula. Sa dili angay kalintan, iyong kalikunan. Ikaw ang naman, ibabaw niyong kalimutan. Kapan walay bahandi
sa kahitasan, kawang tanan, kay kinihilo malabay na. Tapos ikaw pagahukman sa iya, ato bang sa anong labaw makakagaho, sa kalimang diliangay higalitan, sa kasakit na bawtan ipinahalan, ang magbubuhat na mauloy labaw sa tanan. Unos sa kinabuhi, miabot nga walang damha, ang imong galamhan na puno sa kabalisa, ni anang higayuna, ikaw na hinumdum na, sa dili angay kalimtan, ni ini kalibutan. Ikaw adunahan man, ibabaw ni iming kalibutan, apan walay bahandi sa kahitasan, gawang ang tanan, kay kini lumalabay lang. Kabus ikaw pagahukman sa iya, atubangan. Okay, mayroong hapon, tagang salamat. Kung bakit nagulwanon o palinasan nun, balik sa ilang MC, Jerry Oyan. Dagang salamat, Brad Willie. Now, dagang salamat usab sa San Antonio chapter nga nihatag sa ilang lingaw karong hapon. Now, atong tawagon na sa mga kaigsunan ang paambit, no? So, hamubo lang ni siya, pero maturon-anon kayo. Kung atong paminahon si Brad Leo nga gikan sa Taguluan chapter. Hapon sa tanan, mga igsoon, labi na katong mga igsoon na itong katoliko nga naagnibitaw sa ubang tinuan. Ako ipaambit karon ang topic na about sa apostasy o pagbiya sa tinuuhang katoliko. Mga igsoon, ako kini ipambit kaning apostasya, pagbiya sa tinuang katoliko, kay usanin siya ka dakong sala, mortal sin gini siya, o delikado ang imong kahimtang sa imong alag kung mamatay kita. Mabasa na to sa buhat 17:24, nag-ingon ang Diyos. Ang Diyos mao'y nagbuhat sa langit at yuta o sa tanang butang dinhi sa kalibutan. Wala siya magpuyo sa simbahan na tinukod lang sa kamot sa tao. So, kamo, mga igsoon, kung biya kamo anang atong tinuang katoliko, una na ikinganlan nga apostasya, apostasy kung sa English pa. Imong gibiyaan ang tinuan nga gitukod ni Kristo. So, mahimutan ko ang ato ang kalag. Kung mamatay ta sa delikado, wala magin sa kapuyo. Ayan ho, ayang Espiritu Santo o ang iyang pagka-Diyos, wala magin nga po ang mga simbahan nga tinukod sa kamot sa tao. Kaya nagtukod naman sa simbahan daan sa Mateo 16:18. Natunta mga igsoon nga naminaw mo ining akong istorya karon, hinahinay mo balik sa Katoliko. Ayaw gyud mo pag-antos anang simbahan nga tinukod sa tao, kay daan na magagaingon sa Kristo. Sa 1 Timoteo 4:1, na maabot ang panahon, daghan ang mga tao mamiya sila pagtuo, ug mao ilang sundon ang pakat na mga pagtalunan nga iya sa mga yawa. Karon, mutana ko sa inyo, musugod tayo mo. Na musimba mo na simbahan nga iya sa mga yawa o
iya sa mga bakakon. Daan mo gyud sa kaingon sa buhat di 724 nga wala gyud sa kapuyo sa simbahan nga tinutod lang sa kamot sa tao. Bisan gani siya mo itagya sa tanang butang dinhi sa kalibutan o sa yuta o sa langit. So mora na ako ipaambit kaninyo mga igsoon. Unta katong namiya sa Simbang Katoliko nga, hinahinay na mo pamalik, kay delikado yung kanyang kalagana kay siya nagkanang simbahan nga ang pagtulunan sa mga bakat, iya may gyudain na sa yawa na musunod mo na, delikado yun. Ano itong kainitang sa atong espirituhanong kwan, kalag. O ako kini pasalamatan sa tanan ako mga kauban, pag-invite ka rin. O Merry Christmas sa inyong tanan, mga igsoon, kay dakang pamangod mamulong ka rin. So ako yatag ng ubang mga kauban na sa karoon. Mabahin-bahin ta. Salamat. Merry Christmas. Advance Happy New Year sa tanan. Daghang salamat Brad Leo no sa imong hamubo pero matulon-anon nga pagpaambit, pagpahinumdom sa matag usa no, labi na katong ni Hawa or ni adto na no, milokso na ngadto sa laing sita. Now, sa dili mo dugay atong paminansab ang dugang pagpaambit sa tungson si Brad Chris nga diin nagikan gihapon mga kaigsunan sa Taguluan chapter. Mga igsoon, daghang maayong hapon kanang tanan. Niya usap kita sa pagpaambit sa pulong sa Ginoo aron daghan masayod o daghan makabalik nganhi sa atong sambahan Katoliko. Busa ang atong isgutan karon mao ang kaluwasan. Kinahanglan nga kining pulong Adbento mao ang pagpangandam alang kanato nga ang atong Ginoong Kristo dili mahibaw-an nga mobalik apan sa batag tao kung siya mamatay hukom dayon mao nay wala hisabti sa uban ay ngano man kay sa ilang pagtulunan kung mamatay ang tao magpaabot uban sa general judgment singo ana busa naay hukom tinagsa lain po ng general judgment lain po ng individual judgment. Mao ka na ang tinuod nga ison. Busa, daghan na kaayaw na nga santo sa tuwa. Kay, gihukman naman sila. Gihukman niya sila sa Diyos. Ang uban, tuwa na sa langit. Ang uban, purgatorio sa langit. Ang uban, diretso sa langit. Busa, mao ka na ang kamatuoran nga kaluwasan na alamang sa Katoliko. Unsa man pag-iha ang tao makasulod sa gingharian sa Dios. Naalamang gibilin ang 7 ka sakramento sa simbahan Katoliko. Una, bunyag. Kaduha, konfirma, konpesal, kalawat, kasal. Kada kasala, walay puyo-puyo anak. Kasal yun na sa pare. Dili kasal sa pastor o unsa daya. Dayon, santalana. Habwa yun ng magasala nimo basta santalanahan ka. Kaya hinumdum ako sa dito bago sa Usamis nga naay santalanahan dito. Unya tiguwang na. Unya nag-abay sila sa iyang asawa. Unya ang atong pana dugos na mumilok. Nagyatos pare. Ipagkumpisal siya. Pag magkumpisal, sa talanahan na yun. Dayon, pag gumana, gikasal dahil silang dua. Kay, dito kasi kriminto, wag yun niya madawat. Waay sulod sa simbahan. Ang patutana, maluwas ba to? 100% maluwas. Kaya nga naman, ang atong Ginoong Kristo tuburan sa pasaylo. Siya ay nagtudlo kang San Pedro. Niingon San Pedro. Ginoo, magtutudlo, kapila ba makasala ang tao nga pasailoon ko siya? Kapituan ba? Unsay giingon sa Ginoo. Dili kay kapituan ra, kung dili kapituan kapito. 70 times 7. Pero tayo naganang salaan.
ug niingon pa gyud pagsulti ang Ginoong Hesus nga ang makasala sa Espiritu Santo dili na gyud mapasaylo apan ang makasala sa Espiritu Santo dili na gyud mapasaylo. Oh, sa inyo anak, dili na gyud mapasaylo ang makasala sa Espiritu Santo. Oh. Busa mapasaylo pa ang sala nga bisan unsa kadaghan, unsa kabaga ang imong sala, mapasaylo pa, pero ang makasala sa Espiritu Santo dili na gyud mapasaylo. Unsa man ang dili na gyud mapasaylo? Kana naa ka sa relihiyon nga tinukod ng tao, di na gyud ka mapasaylo anak kay ang tanang nga bakak niya gikarga na nimo pagkahuman anak mo sabat ka na sa ilang pagtulunan, nagilimod na ang pagtulunan sa Katoliko. Dili na gyud kang pasaylo, gawas kung mubalik ka kay ang Ginoo. Mao ka na nga mapasayloon siya. Gawas kung mubalik ka, mapasaylo ka. Pero di na ka mubalik gani, awa na. Patay kang bata ka. Oh, mao ka na. Nga kinanglan nga katong higayon na ang katong gikasal nga way simba-simba 100% mapasaylo. Pero moagi sa purgatorio kay ngano man. Anong moagi man sa purgatorio? Tungod kay wa man siya simba-simba. Oo. Sa iyong anak. Busa, klaro kayo nga ison. Oo. Daghan na kayo nga santo sa atua. Daghan na kayong nahilangit sa atua. Tungod sa atong pagtulunan sa simbahan Katoliko. Oh, klaro kayo nang nawa ison. Oh. Busa kinahanglan nga minra sayo pa. Duol yun ta sa atong simbahan Katoliko. Kay labi na diha sa atong bunyag. Oh. Nag-ingon sa Galacia 3:26 niingon San Pablo, pinaagi sa inyong pagtuo. Nahimo kamong anak sa Dios sa pagkahiusan ninyo kang Kristo Jesus. Gibunyagan kamo aron mahiusa kaniya. Lingon kayo na, kapriba, ang tao maluwas. Basta mabunyagan ka. How as yung tanan nimong mga sala. O sala nga panulundon. O. Dahil sa pagpangalawat po, o, ningon atong Ginoo. Hindi mo ang pan nga akong ihatag kaninyo. Amo kaon nining pan nga mao akong unod. Ako magpuyo diha kaniya o siya magpuyo din hin kanako. O banhawon ko siya sa kaling adlaw kay akong unod tinuod nga kalanod. Klaro kayo nga giingon diha sa sa Juan 14 Juan 6:14 ha. Pila ka ni nga sa oras? Oh. Juan 14:6. Oh. Naningon ang atong Ginoong Kristo Forward mixer na nga Nya kaning nga walay makasugod dito sa lingharian sa unahon ni Diyos. pagpalit. unahon ni pagpalit. Gawas ko rin siya. GPS audio system. Mataw pinagi sa Luna step. Luna spin niya. Ingnon ni Busa Loren solution si 1566. dili na to dimos gining atong ngakuan nga atong ngalagad sa Dios. Duol kita sa kaduwasan. Gwapo man yung anak. Palit ko Busa. na namay amo dito sa tanggulan pero kararo ko sa Dili na lang ako undang sa kay murag na pagpakayo kay murag nagdali-dali magud kay muuli na ba. Oh, wag na ano? Gilangay kita lang ta sunod. Oh. Diri istorya ta tinuod. Og daghang kay salamat. Oh, okay na. Okay, dengan salamat Brad Asam sa imong pagpamit bayad sa mga sakramento sa atong simbahan, no? Kamoy usa sa mga pamaaging aron tawo makabaton niya ng kabalaan. Then sa way paglangan mga kaigsunan atong isunod ang atong kauban usab ang taga Balingasag mga tapok, puro asa ra to sila. So mintras mapaabotan nila ato sa tawgon si Brad Jerry Umaran sa gikan gyapon sa Taguluan chapter. Salamat Roger po sa imong pagpaila. Kapila. Oras tanon mayong hapon kanatong tanon ng Michael igsoon ko. Marquez. Kani nga tong
gihimo karon usa kini ka rally sa pagtulunan atong Katoliko mula karong hapuna atong panimuhaon nga mapalig-on nato atong mga pagtuo. Kung doon na maligsan ini nga laing mga sikta o dili pareha na itong reliyon, kini wala tuyo kundi naligsan lagi ka kay tungod sa atong pagbutyag ug kamaduoran. Nasa palang kasulatan nga nag-ingon nga tungod sa kakulang sa kaalam ang akong katawhan ginabiha. Nasulat Propeta Isaias, Kapitulo 5, versikulo 13. Unya, si San Pablo, may aprobar usab ni ini. Mingon San Pablo nga diya sa Episo Kapitulo 5, versikulo 7, kato kaganiha sa sulat ni Isaias Kapitulo 5, versikulo 13, kani sulat ni San Pablo Kapitulo 5, versikulo 17, nag-ingon siya, busa ayaw kamo pagpakabuang o batunin ninyo ang kaalam nga Diyos ninyo. Sa ato pa rin, gisudan ni Propeta Isaias ang kaalam, kaginalang atong hupkan, dili kayo ka ng kaalam nga ito nakuha diya sa atong pag-eskwela sa atong simbahan, nga kung dako ka grado, dako ka kaalam, kung gamay ka grado, gamay ka kaalam sa, kung dili ang pasabot di ay ni Propeta Isaias, kagipasabot pag-ayon ni San Pablo nga pagbatun sa kaalam nga Diyos nun. Yun yan. O mao kinang gihuptan sa atong simbahan, mao ni ang kaalam nga Diyos nun. Sa ato pa, tungod nini, kung aduna may pagtulunan sa atong simbahan, kani tinud-anay gayud o matuod gayud ang ayan gayud katuuhan. Karon related sa atong season karon, tungod kay niya makita karon sa bulan sa Disyembre, sa pagsugod din sa entrada sa Disyembre, ato rin gisaulog ang kapistahan sa Immaculate Conception. Na nagpasabot kini ang atong mahal nga Birhen Maria, gipanamkon siya sa walay buling sa sala. Tingali walay maka-question kita niya na tungod kay aduna bagyoy tao nga way sala. Nang iya bayang ginikanan is tao parihara nato. Siya usab mauman parihara nato tao. Apan ang atong doktrina giingon nga gipanamkon siya sa walay buling sa sala. Unsa ka ang kamatuoran ni mga igsoon? Tinuod ka kini? Ang tubag nini nga tinuod kini. Tungod kay ang pagbulutan ani iraman sa Ginoo samahan, basta kinahanglan nga kining maong Birhen Santa Maria, kinahanglan diha pa sa taguamkan sa iyang inahan nga mao Santa Ana, kinahanglan i-purify na siyang daan. Sa ato ba exempted siya daan sa mga sala nga madawat natong mga natural na tao sama sa niya, isang tuod natural siya, apan andun na siya espesyal nga grasya, gipananggan-an ni siyang daan tungod kay diha man kaniya mataw ang atong Ginoong Jesucristo nga mo'y mutubos kanatong tanan iyang katawhan. Ingon niya na, Immaculate Conception siya. Mula nga, nitong 300, nahitabo ang usa ka panagisgutay. Kinagitawag nato College of Cardinals nga makatigom ang mga kaobispuhan, mga kaparian, mga laygo nga mga theologian, aron isgutan ang atong ginapractice na may tungod sa Immaculate Conception ni Maria nga siya gipanamkon sa walay buling sa sala. O ang usan ini nga matod pa nga misalmot sa mga tigom aron sa paghimo ning mga pagtulunana o pagprove gayon nga atong mahal nga Birhen, inahan nga mahal nga Birhen Santa Maria, wala gid siya buling sa sala. Mao katong usa ka pare nga Iris nga mao si John Jones Scotus. O tuod man sumala pa sa atong tinubdan nga sa pag-adto ni John Scotus sa binyo kung asa himuon ang sinultihay or panagdebate ba aron mapruibahan nga ang atong mahal nga Birhen gipanamgon gayon sa walay buling sa sala. Kinahanglan dunay mga barog sa negative side o doon na sa mo barog sa affirmative side.
yung manana ang paghimo sa mga pagtulungan sa simbahan. O niya si Don Scotus o sa ka-Irish na pare, pabor siya na sa positive side nga mawarog siya ang mahal nga Birhen Maria gayon gipanamkon sa walay buling sa sala. Tuod man sa pag-adto niya sa binyo kung asa dapit himuwa ang sinultihay, naka-agi siya sa plaza. Unya, adunay monumento sa inahan sa kanunay panabang. O sa makadyot, nakampo siya nga inahan sa kanunay panabang. Buligi ako sa kung pagpanalikod kanimo, o pagpabarugid sa kamaturan nga ikaw gayon, gipanamkon sa walay buling sa sala. Tuod man ang mga matod pa sa itong tinugdan, nga ang estatwa sa mahal nga Birhen Maria miyango sa pag-uyon. Imagine, estatwa, pero miyango sa pag-uyon ngadto kan John Scotus. Nahitabo ka to sa year 300. Og tuod man nahitabo ang lamok-lamok sa masultihay dili basta-basta. Dahil ni barog sa affirmative side, dahil ni barog sa negative side, og nahitabo nga sa kamabubuhong kayo nga mga desisyon. Midaog si Don Scotus uban sa iyang mga kauban nga nagpamatuod ng atong mahal nga Birhen Maria, gipanamkon gid siya sa walay buling sa sala. Ngano man, kinahanglan ba? Kinahanglan gayon. Tungod kay gitagan-an man siyang daan, kay ang kaalam sa Dios nga mao atong Ginoong Kristo diha man mahimugso kaniya. Kung gamiton itong balang kasulatan na sa awit 1:4, nagkanayon man nga kay ang kaalam sa Dios dili mo puyo sa lawas nga ulipod sa sala. Busa kinahanglan ang puy-an sa itong Ginoong Kristo, kay siya man mao ang kaalam sa Dios, mupuyo siya sa usa ka lawas nga walay buling sa sala o kini walay lain ang atong mahal nga Birhen Maria. Og tuod man niadtong 1849 na-deklarar sa atong simbahan is usa ka dogma kung the official teaching of the church, dogma. Why makaluad mo ini mga igsoon ko? Niadtong December 8, 1849, ingon niya na, gideklarar nga ang mahal nga Birhen Maria gipanamkon siya sa walay buling sa sala. O niadtong mauriya pong tuiga at sa dito na sa 1854, 5 ka tuig niadto, gipalit-on kini ni Bernadette dito sa Lourdes nga diin adunay aparisyon niya diha ang mahal nga Birhen nagpakita kaniya og miingon siya nga I am the Immaculate Conception. Ningon na ang mahal nga Birhen Maria. Tuod man kay naa na may pagtulunan doktrina sa atong simbahan nga ang atong mahal nga Birhen Maria gipanamkon siya nga walay buling sa sala nitong December 8. Dito dayon nakuha gibasihan sa iyang birthday. Hindi man pwede nga unahon ito pag-discuss ang birthday. Kundi unahon na to ang iyang pagpanamkon niya. Busang uihakta sa natural nga pagburos, pagbabdo sa usa ka babae ayhan ay anak siyam ka bulan. Gikan sa December 8, takdo gayud September 8, siyam ka bulan muna ang atong giselebrar ang birthday sa atong mahal nga Birhen Maria sa September 8. Ingon niya na ang igsoon ko, inana ang kasaysayan. Busa tingali, may uban ka nato karon nga nagihong tagaganiha nga posible nga daghan kay tang pagtulunan nga ato nang gina-practice nga dili tatanan oriented niini. Kay posible nga mabutang sa atong hunahuna nga ginsam niyo kasayod. Nga nataw ang mahal nga Birhen Maria sa September 8. Tungod di ay sa usa ka doktrina nga Immaculate Conception, nga gipanamkon siya sa walay baling sa sala, nga gideklarar niadtong 1849 December 8. Ingon niya na mga igsoon. Inana mga igsoon ko. Muna nga ang atong mahal nga Birhen Maria gipanamkon gid siya sa walay buling sa sala
Tungod kay ang atong Ginoo Hesukristo mao man ang kaalam sa Dios, dili man siya mopuyo sa usa ka tawo ang kaalam sa Dios kung ang usa ka tawo ulipon sa sala. Ingon ni ana ang atong mahal nga Birhen Maria. Basta usahay masubok kita pero makaingon pud ta nga okay lang nang nay mo atake sa atong mahal nga Birhen Maria, inahas ka mo na yung panabang, nay mo atake, daghan kay mga akusasyon, usahay kita masubok kita ni ana pero makaingon pud ta nga unsa ang magudwa mong musilok niya balo. Busa mga igsuon ko, hinaot nga nining gamay na itong pagbambit may tungod sa pagka-Immaculada Conception sa itong mahal nga Birhen Maria. Nalinawan unta ang atong mahuna-huna na itong nagduha-duha, labi na gyud sa atong maigsuon nga wala mag-practice niya. Daghang salamat ug may hapon kanatong tanan. Daghang salamat Brad Jerry Sangay no sa imong pagpaambit bahin sa Immaculada Concepcion diha kang Birhen Maria. Now sa dili pa ang sunod nga magpaambit mga kaigsuonan, ato sang paminawon ang intermission number na abad ya, Brad. Wala ko ng gitara, no? Wala gitara May kasi. gitar. Na ako na gitar na. Na gitar Brad oh. Okay. So inyong intermission number narang gitara tayo, wala madala, no? So pasalamat ta sa San Antonio chapter no nga naa lang gitara ni. Okay, Helena. Kalang halad ko kanino ang tanan, kasabit ko kalipay, kagulangan o kalampusan. Minong aniya ako, andang sa kanunan, agad kanimo, dawat ako, matuman punta ang tanan ng mga sugo mo. Salamat. Umana day? Ate na ko wala pa to? Now, gikan gyapon to mga kaigsuonan no sa Tagaluan chapter. Ang mitugtog sa atong gitara o sa atong pasultihon karon no ay saglakaw Brad Boy kay mo sining panahon no tagaan ko panahon si Brad Boy sa iyang pagpaambit mga kaigsuonan, so siya na mo share bahin sa iyang tema. Daghan kayong salamat sa atong buutang nga nagpaila na sa Jeremias Kapitulo 44, versikulo 28. Matod sa Diyos, kung magtandi na gani ang pagtulunan sa tao o pagtulunan sa Diyos, nan, mas maayo pagpalabihon ko pagtulunan sa tao. Excuse me, mas palabihon panako pagtulunan sa Diyos kaysa pagtulunan sa tao.
Mabasa ka na sa Jeremias 44, versikulo 28. May nagong pa kumigsoon, daghan kayo sa itong mga pinangga ng mga dili katoliko nga saway, nagataki, may tungod sa atong doktrina, may tungod sa atong pagtawag o amahan sa pari. Kaya matag panila sa atong mga igsoon, wala ko din mabasa sa Biblia nga ang mga pari tawgon o amahan. Usa ka na kadakong sayop, mga hinigugma kong magsoon. Kaya wala man nila basaha. Intiro ang balaang kasulatan. Gani sa mga seminar na akong naapilan, dunay 48 kahubad ang Biblia. Apan kung ang Biblia nga atong basahon, King James Version, Mayong Balita Biblia, nan, unsaon man nato pagpakakaplag sa kamatuoran sa 48 kahubad sa Biblia. Nasa Maghuhukom Kapitulo 18, versikulo 19, lugsong sa patag. Ugod niya, tawgon kanilang pari, ug mo ang tanan, mutawag kanimo og amahan. Maghuhukom Kapitulo 18, versikulo 19. Klaro, tataw kayo mga hinigugma kumaigsoon, nga ang mga pari, tawgon di ay og amahan. Unya ang ikotlo sa itong mga pinangga ng mga dili katoliko, mao kinin sa San Mateo Kapitulo 23, versikulo 9. Ayaw ka mo pagtawag o bisan kinsang amahan dini sa ibabaw sa yuta. Mahimo na hinunta kitang batod nila ako dili angay ni ini kung mo kini atong sundon. Kaya matod pa sa Ginoo nga dili ko na matod sa itong mga pinangga nga dili ko na magtawag o amahan. Nanon sa mga itong hingalan sa itong amahan. Daddy? O Brad? Brad, asa kagikan? Mahimo na itong matod nila ako dili angay ni ana. Muna nga, gibasa man nilang balaang kasulatan, apan, ang buot ipasabot, wagin nila basa ang gikan sa San Mateo, Kapitulo 23, 1, ngatos 36, kana, naadi ang insaktong hubad, insaktong pagsabot, niya ng mga pulunga. Sa mga kritiko lang na, sa mga nagpakaroning nun, muna manghinigog pang may isuon, mga kaaway ni Kristo, nga dili mo tawag og amahan. Doon naman kita gitawag og sa atong sipan og ecumenism. Pagrespeto sa tanang mga tinuuhan, apan kitang mga Catholic faith defenders, igo lamang pagtubag sa ilang mga atake, mahitungod sa atong mga pagtulunan. Wala kita mo atake, kundi sila mo ni atake kanato, busa aron pagpasabot sa atong mga igsoon nga dili mga pagpasabot sa itong mga igsoon na dili mga katoliko o mga katoliko. Wala din kita mga atake, kundi iko lamang kita nagtubag sa mga atake. Nabay mabasa sa Biblia nga si San Pablo gitawag og amahan na. Nasa Roma 4, versikulo 15. San Pablo gitawag og amahan. Pilimon Kapitulo 1, versikulo 10. Si Pilimon gitawag og amahan. Daghan pa atong mabasa sa Biblia. Ang pagtawag kay amahan naa sa balaang kasulatan kun Father. Muna manghinigog mo kung maigsoon. Naghihimo lang kitang matugnila ako di angay. Atong mga pinangga kun di nato tubagon ang ilang mga pagsuway may tungod ka nato, may tungod sa atong pagtawag ug amahan sa pare. Kaya naadi na sa balaang kasulatan. Ibasa ba na sa atong mga pinangga? Wala. Muna itong sapton kayo karon mga hinigog mo kung may isuon. Ang pagtawag sa amahan o Father pinasubay diya sa balaang kasulatan. Sa dugay na namong gibalik-balik gikan sa merkado, sa taguluan o sa plaza kanang gitawag og apologetic. Unsa may ipangutana sa atong mga pinangga nga kita'y mangutana kita sa imotubag. Hindi na nila ipangutana. Kaya apologetic sa Grego gitawag kanang apologia. Sabi niya siya kung dunay pangutana ana ay tubag.
mo kanay gitawag og apologetic. Muna gibarugan karon, gipasabot karon sa mga Catholic Faith Defenders International o sa mga lokal nga mga CFD. Narata sa mga pinagmay nga mga pagpasabot sa atong maigsoon aron nga malikod ang atong pagkakatoliko. Dili kita mahimong katoliko matod pa sa usa ka bantugang santos si Cyril Alexandria mingon, usa ka bantugang santos mingon, dili ako ang ngayon tawgon og katoliko kung dili ako makabarog sa akong pagtuo. Mao kana mga higugma kung maigsoon nga kinahanglan mo barog kita sa atong pagtuong katoliko. Kay matod pa San Pedro, kung doon mangutana nato, kinahanglan andam kita pagtubag ni bisan kinsa mangutana kaninyo may tungod sa paglaom nga inyong gihuptan. Mabasa kana sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 15 ngadto 16. Mao na manginigog pa kung maigsoon nga sa daghang mga kung doon na may mga igsoon na to, mga pinangga na to nga magpahigayon og Bible rally, dili magpangutana. Unya sa akong eksperyensya dito sa Taguluan doon ay mga pinangga na to nga magsuon, di lang kita mo ngalan og unsa nga pundok, pero mga protestante niyon. Kung doon ay mangutana, kaya ang dami pagtubag. Nakalabay man ko, ningon na siya nga, Brad, matot pa ninyo na sayok ang pagtulunan sa Sibang Katoliko. Pangutana, asa mabasa sa Biblia, litra po litra, gikan sa Inisir, ngatos kindadayag, nga pagtulunan, nagitulo sa Sibang Katoliko sayok. Unsay nahitabo, gibira siya sayang Pangulo. Ignan siya nga, nganong mangutana man ka, kana si Brad Poy Cabido, si FD mo na, ulita, balik na Balawarte. Nang uli sila, manginigog pagkumpit sa Balawarte. Kahit hindi lagi mo tubag sa mutana. Sakto yan ang ginagawa ni San Pablo. Naa sa Colosas, Kapitulo 2, versikulo 8, ayaw ka mo palimbong sa lipat-lipat na pagtulunan. Amen. Mao kanay atong mabasa, manginigog pagkumpit. Amen. O kung niya, San Pablo na giyon, kung doon na may tudlog sayo nga pagtulunan, badlunga ka na ninyo. Ato ka na mabasa sa unang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 3. Unsaon man ito pagbadlong? Unsa man atong gamiton? Nagpadayon sa San Pablo pag-iyon. Ang atong gamiton, ang paglumpag sa ilang pangatarungan, mao ang pulong, ang espada nga mao ang pulong sa Dios. Asa mabasa? Nasa ikadong Korinto, Kapitulo 10, versikulo 4, ngadto sa 5. Busa mahiligong pagkumagsyon, atong katungdanan ang pagpasabot sa atong mga pinangga, katoliko man o dili katoliko nga mangutana, kinanglan ato gining tubagon, litra por litra sa Biblia, kung ay mabasa atong basahon. Pero ang baruganan sa Sibang Katoliko, dili litra por litra, kundi mabasa o pasabot diya sa balaang kasulatan. Kaya matod pa ni San Pablo, dili kami mga ministro sa litra. Kaya ang litra makapatay, apan ang Espiritu maghahatag o pinabuhi. Ato ka na mabasa sa ikadawang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 6. Muna mahinig ko kumaigsoon, balik sa topic. Doon na sa ato pinangga nga akong gipangutana, ilang Pangulo ni Ingon. Kaya akong gipangutana, asa mabasa sa Biblia nga kamo gipanalinginan sa Dios. Kung nabasa sa Biblia, bubiya ko sa pagkakatoliko. Pero kung ato mabasa sa Biblia, litra po litra nga ang mga pare, pinadala sa Diyos, o kung iyang ipanalinginan. Nan, balik ka sa Sibang Katoliko. May nigong pa kung maigsoon, wala gay siya mo hatag o pamahayag, kundi nilakaw. Nga naman, tama itong mabasa nga ang mga pare gipanalanginan sa Diyos, pero sila mo panalanginin sa Ginoo. O niya matupang San Pablo, mahimo lamang silang maluwas kung mubalik sila sa simbahan na gitopon ni Kristo. Mabasa ka na sa Hebreo Kapitulo 11, versikulo 39. May nagugma kumagisoon, kining topic nako sa pagkapare, ang pagtawag o gaman sa pare,
mabasa litra por litra sa Biblia. Itaw pa sa tubig sa butong. Usa, hinauton ta nga kining hamugon ako magpaambit, makapahunong na kini sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing og kini maimo og kini mo lampo sa atong kinabuhi hangtod sa kanturan sa ngalan samahan sa anak ug Espiritu Santo. Amen. Brother Boy Cabido. Alang sa mapupusanon ng kasing-kasing tatak CFD. Yes! Amen! Daghang salamat, Brad Boy, sa imong pagpaambit, no? So, hinawatong ta nga munang pag-aingnon nga magmatinud-anon gayud ang usa ka Katoliko. O karon sa dili madugay, ato sa panawagan si Brad Luzon, no? Diin atong siya na mo replace ato karon mga pipila ka magutlo sa pag-MC kay mo paulit ng mitad taon kay hapit na alas 5 then atong napay mga obligasyon ng mga kauban. O ako sang tawagon, no? Duha na lang ni mga igsunan nga mag-share karon. Kung atong tawagon si Brad Sangay, Brad Jerry Sayas sa iyang pagpaambit, no? Brad Jerry. Salamat. Pare Sangay Jerry Uyan. Ini nagsunahan si Brad Jerry Sayas sa Taguluan chapter. May son, may hapon ito tanan, umayo pag lingaw-lingaw, linggo-linggo sa itong palibot, ang gwapo ko plaza sa Gaston Park, sa Cagayan. O ato ako sa pasalamatan sa si Reverend Father Julian Ortigas, nga ato Spiritual Director sa Artesis sa Cagayan de Oro, nga kung suporta kayo sa pagpanilipod o pagsuporta sa batik panilipod sa simbahan ng Katoliko. Kaya kung wala atong kaparihan may isunan mo hatak o panugot o pagsuporta ka na to, may ison. May tawag kayo ang city may isunan nga mapalong yun. Sama sa itabo na mo sa itong giyaging panahon kaya sa mong lungsod sa Taguluan. Ang mong pare kay dili man siya ganahan kaya sa among grupo, ipaundag kita eh. Muna may isulat nga, watay mahimo. Kaya dili man mo sagot atong nangulo na panahon na. Pero karon may isulat nga panahon, pasalamaton sa ako si Reverend Father Pipoy Kabatingan, nga nasa Taguluan. Kaya po support get may isulat sa among grupo. Atong grupo sa city sa Taguluan. Gani, sama ni Padre Similon nga tutos porta. Service, unay kalihukan sa mga kapilya, mga seminars na napaluyo ang atong pare. Sama usap si Padre Pibo Karpanhaw na, may son. Gani dili kay suporta siya kung naghahatag siya kada bulan o para suporta para sa kalihukan sa among grupo sa city sa Taguluan. Muna may sunan. So dili ko maglangan may sunan. Ako ipambit kini may sunan. Kining ato ikaw na masugatan. Kung na dili mo nato ang atong masugatan sa atong paliwat. Walihan na tayo may sunan. Nga diya sa Biblia na sa Exodus 23:5 alang kanino di ko magbuhat og laro ang Diyos sa isang butangan na makita sa langit. Sa yuta o sa yuta, dili ka mo magyupo sa bisang ini. Kaya ako ang Ginoo nga bukuhan og sito ko kuto nagasupak kanako gikan sa una hato sa itawat kaliwatan. Unsa karon? Tanan mga larawan nga makita ato sa taas langit sa yuta o sa yuta. Dili gid pabaton. O dili sa pagkasimbahon. Moingon na sila. Ila ni humaduwaron. Tanaw brad. Kaning larawan di sa simbahan. Diyos na. Mga kaigsunan. Kini mo ko ning ison, dili kini gamit o basically reso itubag. Ha? Ato masay isa-isa sa iyang ibasa. Kung sakto ba siya sa hubad. Ha? Kung sa giyon, dili ka mo buwan po bisang butanga.
nga makita o ato atas langit. Kaya mo sibahon. Kung ato ng tao ng langit, may sunan, kung sa ito makita. Butang at makita atas langit, dili pabuhatan. O dili sibahon. Kung sa laraw na makita atas langit, kung adlaw may sunan, adlaw ito makita. Panahon sa gabi may sunan, mga bituon o bulan, ato makita sa kawanangan. Dingon sila, dili simbahon at dili buhatan. Naison, kita ba kasi bang Katoliko? Nagwali atong pari. Maison kini atong adlaw ato ng Diyos. Dingon ba pari ra? Unya, nobay kaysa ningon siya nga kini atong bituon Diyos ni. Kana bulan Diyos ni. Wala no? Wala. Sa ato ba sayop ang ilang ubad, Maison? Ano man? Itagaas ang talinto ni Satanas para to istuison kining kamaturan. Iba ba sayuta? Usa laraw na magkita ba sayuta? Na dili simbahon, dili bukatan. May ba laraw Rizal ni? Sa Tagula may sunan laraw Rizal. Laraw ni Magsaysay. Andres Bonifacio. Napay laraw siyon dito. Taguluan. Una, ningon. Dili simbahon ay dibuhatan. Buta na. Napay laraw ang Magsaysay. Laraw ng Magsaysay dito sa simbahan. Napay laraw ni Andres Bonifacio sa simbahan, Katoliko. Yung si Rizal, napay larawan dito. Wala. Sa ato ba may sunan? Sayop, ilang panaghap, may sunan sa ilang hubad-hubad. Ilang sayuta, sa kita na ilang sayuta. Mga wati. Halas. Ilaga. Kana mga larawan na may sunan, huwag na makita si Bang Katoliko. Sa ato ba sayop ang ilang panaghap sa ilang hubad-hubad son. Giilad ra ilang mga membro. Mga kaigsunan sa Sirak si City sa Ginoo ang makasasala dili mo potong batlong o paghubad sila sa bawat aron lang mga hingay silang gusto. Masa ko no? Paghubad-hubad sila sa Biblia kanang muangay silang gusto. Sa ato kalibay sunan na mga tao na patawag isugod ni Kristo nga wala suwa. Sa iyo San Pablo 2:44 kay kinilipay man nyo pagdawat ka basing isa nga maglawa wali kaninyo kung lahi nga Jesus nga dili mo nga Jesus ang mugiwali doon ay lahi nga nagwali yung Jesus bigsunan nga dili na mao nga naman